Good day mga ka-JT at ito po, Morong to Pililla Rizal to Mabitak na po tayo at dadaanan po natin 'tong kahabaan na 'to. Mga ka-JT, nilampasan na po namin Morong, Baras, papunta na po kaming Pililla niyan, kahabaan na 'yan, 'di ko lang po alam kung anong mga kalsada na 'yan. Mekos-mekos lang po tayo diyan, may mga dinaanan po kami dito mga ka-JT na iniinuman namin ng ng buko juice mga ka-JT. Dito po, medyo mahaba naman po yung kalsada rito, malapad, tapos, medyo marami pong puwedeng pagtabihan. At kaya po ako nakapag-video diyan, siyempre nasa tabi lang po tayo, maging defensive driving lang tayo mga ka-JT. Sa lahat po na nagbabike, ito po yung continuation ng Laguna Loop namin, tapos puwede po kayo magmotor, magsasakyan. Dito po kayo dadaan sa may kahabaan ng Baras na 'to, kahabaan ng papuntang Pililla. Hindi ko lang po alam kung anong mga baryo dito mga ka-JT, pero may makikita po kayong mga arko rito at 'pag nakita niyo na po yung Pililla Rizal Arco, may ibig sabihin na malapit na ho kayong pumanik papuntang Bugirin, papunta pong Windmill mga ka-JT. Habang minimekos-mekos lang po namin dito mga ka-JT sa Kalam, medyo nag-aalalay na po isang kasama namin dito, pero lagi na po namin siya inaalala kasi po medyo sabi niya sa akin, medyo nakakaramdam na siya ng pagod. At ayun po, gumamit na lang din po siya ng pinagbabawal ng technique nung nasa pa-80 na siya, pero nakaahon pa po siya dito. At hindi na po kami dumaan sa Memo Windmill mga ka-JT. Ayun, nakita niyo naman po yung kasama ko, si Pinsan Chino. Sigurado ako po sa 2026, baka single ride na lang po ako. Ewan ko lang po makapag-long ride pa kami. 'Pag niyaga ko at pinayagan siya ng kanyang secret mga ka-JT, sana po, sana all mga ka-JT, engage na. Hindi pa naman po, jino-joke ko lang po si Pinsan Chino. At sa lahat po ng makikita niyo po lagi kong kasama yan, talagang lagi po kami may gusto niyan. Lalo yan 'pag nagplano yan si Pinsan Chino. Dito po ay hiwa-hiwalay na kami at meron pong nagbudol dito si paring Darwin. Binudol niya po yung mga kasama niya. Pumasok po sila sa may papuntang loob ng Baras, Rizal mga ka-JT. Kami po sa National Road lang. Dito rolling lang din po, may mga ahon din po dito na banayad pero hindi naman po gano'n kahirap. At dito po, dadaan po tayo dito sa may mga lugar na 'to. Marami pong arko rito, may dalawang arko kayong dadaanan. Hindi ko lang po talaga alam kung anong baryo 'to. Nakaranas din po kami dito ng mga traffic mga ka-JT. Pero napakahaba po nitong lugar na 'to mga ka-JT. Ingat-ingat lang po tayo sa mga bikers pagka po may kailangan tumabi po tayo. At pagka naman po siyempre maluwag, tsaka lang po tayo gumitna at 'wag naman po tayo lagi nasa gitna para hindi po tayo nabubusinan. Ako po ay bakit hindi po ako diyan natabi ng gusto, matagdag na tapos meron pong mga stapler po diyan. Malimit po ako na stapler diyan 'pag dumaan po ako diyan sa tabi na 'yan. Siyempre pagka nakita ko naman po may mga sasakyan sa likod, natabi naman po ako, nagkukusa naman po ako. Tapos pagka naman po alam kong wala, babalik lang po ako diyan sa may espaltado para hindi po ako nabubutasan ng gulong. Dito pa meron pong malapad na kalsada, meron pong manipis na kalsada, hindi pa po tapos lang ang lahat. Dumaan nga pala po kami dito sa Piso Cafe. Ang sabi po sa akin ni tatay, yung may-ari mismo ng Piso Cafe, hindi na raw po sila nagbubukas ng Piso Cafe. Ang pinagpopokusan na lang nila po ngayon ay yung kanilang parisan na nasa tricycle. Ito po mga ka-JT, dadaan na po kayo dito pag lampas nyo po ng Baras. Ayan po yung isang arko. Lagi nyo pa makikita yung arko na yan, tapos ang susunod po ng arko rito ay yung papuntang Pililla Rizal. Sa Pililla Rizal, makikita nyo po yung bago nilang munisipyo, kasi po kaya ko nasasabing munisipyo yung bago. Nakalagay po doon, pamahalaang munisipyo ng Pililla Rizal mga ka-JT. Nandiyan lang din po sa National Road. Pagkakaalam ko po hindi po ako sigurado kung yun nga po yung bago nilang pamahalaang lungsod mga ka-JT, yung building na yon, kulay puti po. At pag nakita nyo na po yun, ay lalampas lang po kayo doon, ay maghihiwalay na yung kalsada, papunta na pong Pililla, papuntang Halahala, at pakanan po ay papuntang Pililla, Bayan, tapos ang kaliwa po ay papuntang Halahala, at papanik po ng Windmill mga ka-JT. Dito po may dadaanan lang po kayong Jollibee, tapos kakaliwa na po kayo, Jollibee tuloy kakaliwa na po kayo, papanik po ng papuntang Bugirin. At yung pumahabang yon, makalampas po ng bubuyog na kainan, mga ka-JT, ay sobrang hindi naman po ganun katarik pero napakahaba po, ilang kilometro. Ito nga mga ka-JT, dumaan po kami dito sa Piso Cafe. At dito po ay nakakaranas na po ng pamumulikat at pamimitig ng binte yung isang kasama namin. Nakita nyo naman po isang siklista na yan, para po ako nilampasan ng hinto, pero hindi po ako madadala ng mga ganyang overtake. Bahala po kayo, basta ako chill ride lang. 1 to 1 to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yun lang po yung mga pidanan ko. At dito po syempre iwas lang po tayo dyan sa mga tricycle na yan. At nagmamadali din po lagi yung mga yan. Tapos lagi po silang namamasada. Kaya wag na po tayo makipagsabayan. Konting hinahon na lang po. At sa mga kagaya kong bikers, wag na po tayo makipagsabayan sa mga sasakyan. Kasi po di makina sila. At saka kailangan po sa kalsada, sharing po. Wag po porke may bike lane, ay atin na. Sharing po yan. Kaya lang po tayo binilagyan ng bike lane para rin po tayo makapag-bike. Pero sa totoo lang, wala po tayo legit na bike lane na tayo lang ang pwedeng dumaan. Kasi
inaamot lang tayo sa kalsada kasi binigyan tayo ng priority. Pero kung porket bike lane, keso ganito, ganyan, maging makapagkumbaba na lang po tayo. Kasi may karapatan din naman po ang bawat sasakyan or sino mang may gulong, napakaliton man o mapabike, may karapatan din naman po sa national road. Kaya lang po, syempre, magbigayan na lang po tayo. Ewan ko kung tama po ako mali. Dito naman po, kagaya po nito, walang bike lane. Saan po tayo lulugar dito? Di ba? Common sense lang po, sasabihin nyo dyan. Magbigayan na lang po tayo. Hindi po ako nagmamagaling, pero para sa akin, yun lang po yung katwiran ko. Pagka meron pong bike lane at meron pong nakishare, pagbigyan na lang po natin para wala na lang po away. Mas maganda po walang kaaway at nagra-ride na mas maayos mga ka-JT. Ang kalimitan naman po nating kaagaw dyan ay motor. Minsan pampaserong jeep. Ang pampaserong jeep naman po, kaya naman po nang bigla-biglang nagsasakaya mga ka-JT, ay syempre kailangan po nilang kumita. At ito po mga ka-JT, ito na po yung bukuan sinasabi ko. At tumambay lang po tayo dyan. Syempre, mas napakasarap po kahit malamig uminom ng buko lalo't pagod mga ka-JT. Sa mga nasabihan ko po na hindi ko po na shoutout, pasensya na po at maraming salamat po sa mga sumusuporta at nanonood sa akin at sa mga sinashoutout ko. At siyang A naman dyan, JT Sakalam. At yun po yung katwiran ko, pero mali man ako tama, pasensya na po kayo. At sa akin lang po, kailangan ko po magbigay, lalo po sa mga dimakina. Hindi po tayo sasantuhin ng dimakina, lalo truck. At dyan mga ka-JT, mekos-mekos lang po kami dyan, nagpahinga lang kami ni Pisan Chino, nagduyan-duyan, nag-isip bata. At tumabi po sa akin dyan at nagkukwentuhan kami. Inaantay po namin dyan si Willie Azul. At yun nga po, paglampas niya po dyan, pinauna namin, nag-petik-petiks na siya mga ka-JT. Pero pagdating po sa Piso Cafe mga ka-JT, medyo pinulikat na po siya, kaya medyo ginawa natin ng lunas ng konti. At pinaiinom po siya ng alaksan, kaya lang po, ewan ko, pwede po pa talaga ang alaksan sa pulikat. At ayun nga mga ka-JT, giveaway na lang po tayo dahil hindi po talaga tayo sasantuhin ng mga dimakin ng sasakyan. Ang kakatwiranan po niya mga yan, minsan mo talaga hindi kinakain ng preno, lalo't apula mga ka-JT, lalo't pag matulin. Mahirap naman po talagang pigilan ng makina, lalo pag nakarekta. Kung tatanungin niyo po ako kung nakakailan Laguna Loop na po ako, hindi ko na po mabilang, siguro mahigit 10 na po mga ka-JT. At kung bakit ko po naman po alam tong lugar na to, nung panahon po nasa dump truck ako, dito po kami nadaan. Lalo po ako, napakatigas ng ulo ko nung ako'y driver ng dump truck. Ang sabi po ng boss namin, sa baba sa may hala-hala ang daan kasi kargado yung truck, pero ako hindi po, sa may bugurin paagahan po ako nadaan. Kaya nakasalubong po ako ng boss ko, tinawanan lang po ako. Ang sabi ko, mas maraming diesel yung nakakain sa baba kaysa sa taas. Sa taas po kasi may kalating oras, pababa ka na po dito sa Pililya. Doon po sa hala-hala, 2 oras na, nasa kalsada ka pa ng hala-hala, napakahaba po talaga. Hindi ka naman po pwedeng magpatakbo ng matulin doon kasi truck ang dala mo. Opo, nag-drive po ako sa dump truck at isa pong naging hanap buhay ko pa ay pamamasada. Ito po, may pagsikip na po yung mga kalsada rito. Kailangan nyo na po makishare sa mga disasakyan at ingat-ingat na lang po. Diyan po, syempre nalingon naman din po ako tapos nasenyas po ako bago ako mag-video. At yun na, nakita nyo naman po yung iwas ng sasakyan. Syempre, ewan ko lang, pagka rumispeto ka sa mga sasakyan, babalik na respeto yan. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, Pilya Rizal, na munisipyo, mga ka-JT. At yan po, mga ilang metro lang po ay maghihiwalay na po yung kalsada yan. Nakita nyo, napakalapad na po ng kalsada rito. Samantalang dati po, yan two-way lang yan na espaltado. At dito po, mangingilag ka talaga, lalo pagka sa gabi, ang mga truck. Sobrang dami pong truck na nadaan dito, mga ka-JT. Ayan, pakanan po niyan, papuntang Pililya Bayan. At dire-diretso lang po tayo dito, mga ka-JT. Diyan po, maghihiwalay ang kalsada na yan. Pag kumanan ho kayo, papunta ho kayong Pililya Bayan. Pag kumaliwa ho kayo, papunta ho Piso Cafe, papanik po ng Bugarin, mga ka-JT. Papunta pong windmill at syempre hindi naman po maaaring hindi magpapakit ang JT Sakalam. Kaya po ako nakamas dyan, medyo napatak-patak ang ulan tapos ang alikabok na po. At dito po mga JT, nakita ko po yung kalsada dyan na dating malskip ay medyo luluwagan na, lalo sa may parteng bundok na maliit dito. Siguro sa pagbalik natin, medyo malapad na to. Hindi ko lang alam kung bike pa o sasakyan na yung gagamitin ko. Ito po, nakaramdaman na ni Sir Willie Azul na medyo namimitig na yung binti niya. Kaya pagdating namin sa Piso Cafe at pahinga lang po kami. At doon ko po natanong si tatay at sabi niya sa akin ay sa Paris na sila Paris na sila nagpo-focus. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo dati na masikip na kalsada at medyo binako na yung tagiliran. Malapad na po ito sa susunod na daan natin dito mga ka-JT. At ayun nga po, pagdating namin sa Piso Cafe, nagkausap kami ni tatay, yung may-ari.
sa pares overload na raw po sila nagpo-focus, wala na po sa piso kapay. Sa mga nagbabike po at ayan po yung piso kapay, sarado na po. Ayan po yung nasa kanan na tricycle, yun po yung gamit nila sa parisan, mga ka-JT. At lagi daw po silang wala dyan. Kaya po yung piso kapay na yan, year end, hindi, close na po talaga siya. And contract na po data. Pero hindi, taga dyan po sila. Joke lang po yung mga sinasabi ko. Yun lang po, nakausap ko lang po si Tata Jaya. Si Willie Azul, medyo pinupulikat niya pag tumatayo. At si Pinsan Gino, basic na basic lang. Napakasarap ng gamit niyang bike. At after po namin, dumiretso kami 7-Eleven. Sa 7-Eleven po kami nagre-group sa isang convenience store dyan, mga JT. Meron po dyan convenience store. Yung tatlong number ang nakalagay. At ito po, ride out na kami. Ayan, pahala-hala ho yung kanan. Pakaliwa naman po ay papuntang Windmill, mga ka-JT. At mekos-mekos lang po tayo dyan. Medyo, syempre, pakit-pakit na lang po tayo sa pitik-pitik ng pagbabike dyan. At ayan, shoutout sa inyo, kuya. Ayan, nakita niyo po, sumenyas ako dyan. Pinagbigyan naman po ako. Papanig na po kami dito. Ito po yung kahabaan papuntang Mabitak, mga ka-JT. At hanggang Mabitak lang po tayo nakapag-video kasi po umulan na po. Pagbaba namin papuntang Bugirin, papuntang Paagahan. At meron na po dyan signage na yan, mga ka-JT. Sa mga hindi po nakakaikot dito, may bagong signage po dyan. Kaharap po yan ng bubuyog na kainan, mga ka-JT. Ito po, medyo may kahabaan to. Ilang kilometro rin po ito. Kaya wag po kayo magmamadali dito kung hindi po kayo praktisado. At sa iba po, syempre, may nakasalubong po kami dito. Maghala-hala hoop. Hala-hala hoop hala-hala loop. Panig po ng papuntang Bugirin, papunta pong Paagaan, mga ka-JT. At si ate, nakakita po namin sa may papuntang Mabitak, Mabitak. Basta ito, dire-diretso lang po ito. Ilang kilometro po ito na hindi naman po ganong kaahon. At buti na lang po, medyo may kalamigan na. Pero mga ka-JT, siyempre, nakalagay pa rin po tayo ng mask dyan. Gawa po ng mga truck na malalaki. Hindi naman po may iwasan na mag-usok yon at magbuga ng mga ali-alikabok kasi ang laki po ng tambod yun. Minsan pa, nakaayon dito sa sidewalk, mga ka-JT. At dito naman po, kailangan po natin mag-ingat. Sa akin po, talaga namang nating nilaliligon pa po ako sa likod. Pag may sasakyan po, tabi po tayo. Ayun lang po yung nangyayari sa akin, mga ka-JT. Kasi po nakakatakot po dito mga aksidente. Nakita nyo naman po, nasa tabi ako, mga ka-JT. Dumidila-dila pa. At bago po tayo makaahon dito, may mga nakasiraan po tayo mga kasama dito. Meron pong pinupulikat. At meron pong isang nasiraan ng bottom bracket, mga ka-JT. At nangyayari naman po talaga sa isang bike yon, yung masiraan ng bottom bracket. Tapos yung ng hubs niya, mga ka-JT, naranasan ko po yon. Siyempre ako na po, nag-iingat na po ako, lagi na po nag-check up, lalo sa mga long ride. Kasi po ang long ride ay nakakainit po ng mga bearing, mga ka-JT. Dito po, nalagutok-lagutok na yung hubs ko, mga ka-JT, pero nawala nung palusong na. At ayun, nakita nyo naman po, napakalakas po niyan, Pinsan Gino. Basic lang, para lang po ikaw ba naman nakabike touring? Ang kulang na lang dyan, yung mga lagayan ng damit niya, ng mga susuotin niya. Yung bike packaging, mga ka-JT, bag. Yun na lang po wala sa kanya. Nakita nyo naman po, basic na lang yan. Pero kami, inulan arawin na dyan, mga ka-JT. Kaya medyo hapon na po kami nakapanik dito. Gawa ng pong yung sa may paparting Laguna ay sobrang ulang po talaga. Doon po kami inabot ng 3 oras ng pagpapahinga. Dahil kailangan po namin patilain, sobrang lakas po. At nung medyo humina na po, bumili na lang po kami ng garbage bag para makaride na rin po kami. At inip na kami sa kalsada. At pinagpapahinga namin, sorry po, tao lang po. At dyan, syempre, hindi ko naman po pwedeng overtake yan. At basic lang po kami. Tsaka wala na po kayo overtake. Kaya talagang sinasabayan ko lang dyan si Pinsan Gino. Parehas lang po kami ng pedal niya. 1-2-1-2. Nakita nyo naman po. Pero sa kanya, nakarelax yung kanyang manibela. At pagkakaalam ko po, ay yung dating may-ari ng manibela niyan ay Becky, mga ka-JT. Huwag ko kayo magpapaniwala doon. Becky po yun. De, joke lang po. Pinsan po namin yun. Halos sa pamangkin na po sa pinsan. At dito mga ka-JT, dire-diretso lang po tayo dyan. Medyo may kahabaan yan. Pag may nakikita po kayong tao sa tagiliran at may mga upuan, isa lang po yung sinisigaw nila at sinasabi, namamas ko po, ay syempre naman kami, wala naman pong baon dahil pangkain lang po. At pagka naplatan, yun lang naman po yung mga baon namin. Wala kami mga extra. Ewan ko lang po sa ibang rider. Baka sobra-sobra po. Ayan si Paring Darwin. Siya po ay nag-pee. At medyo nagbawas na ng tubig sa katawan. At dito po, ayan po yung sinasabi ko sa inyo na si Kuya na nasiraan po ng bottom bracket. At totoo pong nangyari sa akin. Tapusin ko lang po yung Laguna Loop. Naplatan po ko ng pagkatawid ko po ng release ng maahas. Naplat po yung gulong ko. Hindi po kinain ng patch kit ni Master Gary Manikit. At ayun po, syempre, para tapusin ko po yung ride ko, nilakad ko po simula Junction hanggang Pansol, ka-JT.
pilit ko pong hindi ako sumakay ng sasakyan, ang jeep, kahit po meron, para siyempre tapusin ko po yung Laguna Loop. At naghanap po rin po ako ng vulcanizing, medyo late na kami nakauwi, kaya wala po ako napagpa-vulcanizan. Ito po, kahabaan na to, hindi ko po alam kung anong baryo to, basta papanik po to ng windmill. Pag nakita nyo na po yung overviewing na kainan o restaurant, malapit na po kayo sa view deck nila. At habang nag-edit po ako, narinig ko po yung kampana ng simbahan sa malapit sa amin, mga ka-GT. At ayun po, yung nakita nyo na po yung tao sa tagliran, yan po yung mga namamasko po. At doon po sa tinatambayan namin sa may view deck, meron din po mga namamasko. Siyempre, bigay-bigay na po tayo kahit pa piso-piso lang. Palima-lima kasi yun na lang po yung barya lang naman po kasi yung nila. Tapos mahaba-haba pa ho namin, kaya hindi ko kami makapagbigay, mga ka-GT. At ito po ay joke lang, biro lang po sa madalit salita. Hindi naman po tayo nagpapabayar sa bigayan, mga ka-JT, na bibidyoan tapos mag-aabot. Joke lang po yan, ha. So, hindi naman po ako aware doon na napakaganda po ng mga puso ng mga ganun nagbibigay po sa mga mahihirap, mga ka-JT. Ako po ay mahisa rin sa mahirap. Sakto lang po yung pamumuhay ko. Nakakakain lang ako 3 beses sa isang araw. Tapos, pinagdadrive ko lang po mga ate ko. At ang income ko po ay talaga pagka pinatinawag po ako ng magpapadrive, mga ka-GT. At ito po, nakita ko po yung mga kasamahan ko dyan. At may balkonahe po rito na tambayan. Makikita nyo na po yung kainan na yan, mga ka-GT. Overviewing na po yan. Ibig sabihin po niya, malapit na ho kayo sa view deck. At yun nga po, kung ako man magkakapera at ako'y papalarin yumaman, gagawin ko rin po yung ginagawa ng ibang vlogger na magbibigay sa mga taong talagang kailangan pagbigyan. At ito po yung balkonahe, mga ka-GT. Kaya lang po, sarili ko nga po ay wala rin paano po tayo? Basta pagka meron pong sobra, nagbibigay-bigay din naman po tayo. At syempre, blessings din naman yung kahit pa 5 piso. Pag nagsama-sama mo yun, malaki rin po yun pag inipon nyo. At yun lang po talaga rin ang kaya ko, mga ka-JT. At hindi ko na po binibidyo yun. At Diyos ko po, si Lord na may mga ka-JT. Basta ako, ito lang po, ride lang po. At yun po, after po nung sa may view deck na yun, overview na yun, ito na po yung view deck. Dito po sa view deck, pagkakalang ko, libre po ang senior, tsaka PWD. Meron po 10 pisong entrance dito. Pwede ho kayo magpa-picture sa kanila, pwede ho kayong gumana hanggang taas na yan. Basta yan may 10 pesos na entrance po dyan. At after po dyan, syempre, may pahingahan po kami dyan. Ito, naaalala ko po noon na nagkape ko kami dito. Si Patid J.R. Pulyos, nakalimang kape po rito. Sa totoo lang, kasi po, nakita nyo naman talaga, nilandi-landi namin ni Master Carlo yung bantay. Pero Master Carlo, sarado na po. At wala na dito yung babae nagbabantay. Isipin nyo, kakakapi lang, nagkapi uli si Patid J.R. Pulyos. Hindi ko alam kung bakit. Basta ako, ang sabi ni Master Carlo, babalikan niya raw po yun. At dito pa, mga ka-JT, inaantay na lang po namin sila dyan. At dito, nagpunta ho kami doon sa may parting taas na yan. Naglakad lang po kami at nagkape kami. Nakita naman si Pinsan Chino, basic na basic. At nagpa-picture pa doon sa view deck. At dire-diretso lang po tayo dito, mga ka-JT. Dadaanan po natin dito yung papuntang windmill. Hindi na po ako pumanik ng papuntang windmill. At syempre po, mga ka-JT, medyo hapon na sila. Hindi ko alam kung bakit hindi po pumanik. Pero hindi na po sila nagpa-picture doon. Sumunod na lang po din sila sa akin. Pero natutuwa po ako dito. Yung ibang kasama po namin dito, first time na nag-Laguna Loop. Kaya hindi ko kami nag-iwanan. Hanggang sa umulan at umaraw. Ayun nga po, mga ka-JT, hanggang mga I Love Mabitak lang po kami. Kasi pagbaba namin papuntang Bugurin, Paaghan, ay umulan na po talaga. At nababasa na po yung cellphone ko. At yung cellphone ko ay kusa nagtatatawag na sa messenger. Pag tinitignan ko, may mga miss call yung kaya nagchat-chat yung iba. Yung pinsan ko, yung kumari kong Majonda, yung hindi naliligo, gabi-gabi, punas-punas lang, shoutout sa iyo, na laging lakas oyot, mga ka-JT. At dito pa, mga ka-JT, pababa na po yan. Medyo may kahabaan pa pong ahon dyan, pagkalampas nyo po rito sa may papuntang windmill, mga ka-JT. Basta meron ho kami kinakainan dito, nung dating nasa dump truck po ako, nabiyahe kami sa gabi, Talisay Eatery, mga ka-JT. At nakita ko naman po siya ay wala na, pero sarado na, pero may marami na pong bahayan. Dati po, ito, kaliliit-liit ng kalsada rito. Truck pa po dala namin, 10-wheeler, mga ka-JT. Ayan po yung unang windmill na pinapasukan. Marami na po kasing pinapasukan ngayon dito sa dami po ng windmill. At yun nga po, hindi ko po alam kung sinong presidente nagpagawa niyan. Basta ang alam ko, magpapagawa ka ng windmill. Paano kung walang wind? Ayun po yung isang presidente, meron po nakapagpagawa ng windmill. At ayun po, yung windmill, nagkahangin. At maraming electricity na nasusupply, mga ka-JT. Ayan po yung nasiraan ng bottom bracket. Hindi ko po siya maiwan dyan kasi nalagutok po. Ayun nga po, nagpahinga lang po siya. Tapos inikot niya, mga ka-JT. Kaya po siya naiwan dyan.
Pero napakalakas po niyan, talaga naman sumasabay po sa lahat 'yan. Ako hindi ako makasabay sa kanila kasi one to lang ako. At siyempre magpapakit lang po tayo, medyo nakapagpakita na tayo ng face lock kasi po ano, medyo malamig na diyan. Kaya po ako naglalagay ng mask, siyempre sayang po yung ginagamit ko Maxipil 6, isang punas lang. 'Pag nakita ka sa araw, tosino agad mga ka-JT. Basta yun po yung gamit ko mga ka-JT sa kalam. Maxipil number 6 mga ka-JT. At dito po mga ka-JT, yun po yung second windmill na daanan. At ito po yung sinasabi ko sa inyo, may talisay na kainan. At si Kuya, shoutout sa iyo na tumatawid. Dito po dati ay Kokonte Bahayan. Tapos ngayon po ay napakarami na. May mga tindahan pa ba ng mga prutas-prutas. At shoutout po sa mga nanonood sa akin at nag-view at nagsumusuporta at naniniwala sa mga gantong video ko mga ka-JT. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat. At sa mga nagpa-follow sa akin, maraming salamat po. At sa magpa-follow pa, sana po i-follow nyo ako. Mga ka-JT, ito po, paikot lang po dyan. Paglampas nyo po doon, may overviewing kayong makikita rito, matatanaw. Hindi na po ako tumigil dyan sa may overviewing dyan, mga ka-JT. Pababa na po yan ng I Love Mabitak at boundaryhan na po yan ng Laguna at Rizal, mga ka-JT. Kaya makikita nyo po, ang dami nakatambay dyan sa overviewing na yan. Siyempre, tabi lang po tayo. At may rami po mga sasakyan dito na daan, lalo po yung malalaki, trailer, dump truck, cargo. Marami pong sasakyan dito malalaki talaga. Yung malalaki po rito, hindi ho kayo mapapagbigyan lalo sa maliit na kalsada kasi po ano yan, pag lumiliko yan, kailangan ng clearance yan, kailangan ng malaking buwelo mga ka-JT at saka siyempre nag-aahon sila, naglulusong, hindi ho pwedeng mapigilan basta-basta yon. Kaya kailangan mag-adjust sa mga malalaking driver na truck o sasakyan ay alam po yon yung mga kailangan clearance ng gusto. At dito po mga ka-JT, ayan, nakita nyo na po nag-overviewing. Ayan po, hindi na po ako tumigil dyan, dumiretso na po ako. Konting kurba lang po dyan, I Love Mabitak na po dyan. Siyempre, sumenyos lang po ako doon sa isang kasama ko na nauna dyan at sabi sa akin, tawid na raw po ako, kaya ako tumawid. Kasi wala naman daw po sasakyan. At dito po mga ka-JT, hanggang dito na lang po yung video natin. See you on my next video mga ka-JT. Dito na po matatapos ang aming Laguna Loop kasi po nag-uulan na po, pababa ng Pugirin. Hindi ko na po nagamit ang cellphone ko. Ang cellphone kong diuling mga ka-JT. Ayun lang po yung ang kaya nating cellphone. At yun lang po yung napambibideo ko. At mga ka-JT, see you on my next video. Babus! Hanggang dito na lang po tayo. Alam Mabitak. At ayun si Ate Scarlett. Shoutout sa'yo. Babus!